Ngayon, pumunta tayo dito. Ito mga kababayan. DZMM, balita, no, key bills kontra fake news. Nako po. Nagpapainit lang, naghahanda lang po ang Congress, mga kababayan, ha? At uumpisahan pa po ulit. Tingin ko ang uumpisahan pa din ho dyan, mga bossing, yung mga Quadcom, yung mga ganon. Di ba? O key bills kontra fake news. Nako po, malamang sa alamang ho ito. Magpapatawag na naman po ng mga vlogger, ipapatawag na naman po yung mga vlogger, may iiyak na naman pong mga vlogger, may magsosorry na naman pong mga vlogger, at may aamin na naman pong vlogger na tanga. Opo, tanga po ako. No? May ganun na naman yun. Opo, tanga po ako. Opo, fake news po ako. May ganyan na naman yan pagka yung sa dito. Puputok na naman po ang mga butche ng mga DDS kapag ho, mga kababayan, pinatawag yung mga vlogger nila. No? Sasabihin na, naku, sinisikil ang karapatang pantao, sinisikil na magpahayag itong mga ito. Tapos, tatanungin lang naman po doon. Di ba? Tatanungin lang naman po sila sa Congress, mga bossing. Ang tatanong lang sa kanila, oy, sinabi mo ba ito? Bakit mo nasabi? Bakit mo ipinost yan? Bakit mo ibinlag yan? No, wala naman palang katotohanan. Iiyak na po. Tapos, magpapaawa doon sa mga viewers nila. Sasabihin ako, sinisigil nila. Tapos, pag nasa loob ng Kongreso, mga mukhang basang sisiho, mga mukhang kawawa, nakayuko. Si Trixie. Si Trixie, naging iba pala boses ni Trixie kapag nasa loob ng Kongreso, ano? Kasi yung kapag kayong nasa mga interview, medyo medyo matikas medyo tayong-tayo yung boses Pero kapag ka nando sa loob ng Kongreso pala, iba na. Sobrang lumanay po. Pati po si Galileo Galilei. Yung ganito, nalimutan ko na yun. Naging gano'n na. Sabi ko, hala, ano nangyari? Pati po si Galileo Galilei. Yung ganito po, nung panahon po niya, ganyan. Sabi ko, nag-iiba yung mga boses nito Di ba, sabi ni Yaya Ning, lumiliit ang boses. Sabi ni Sir Almond Lee, naalala ko, si Wa Ligo sa Kongreso, sa Congress hearing, at sino nga yung nagsabi, opo, tanga po ako. Yun, may umamin, tanga po ako. Opo, tanga po ako. Tapos yung isa, opo, fake news po ako. Meron na naman yan, no? Maghintay lang tayo. Nako, EJK na naman, no, mga bossing. Malamang at mag-asala-alamang ho, mga kababayan, yung Bato de la Rosa magtatago na naman sa saya ng kanyang nanay. Kung ano-ano naman pong dahilan ang sasabihin, ay ayaw po namin na kami yung mauna na mag-violate, etc. Bato, pagkakataon nyo yan pag pinatawag kayo. Pagkakataon nyo yan na marinig ng sambayan ng Pilipino kung ano ang depensa ninyo. Ano po? Huwag kayong gumaya sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Nandiyan na, nasa EJK na. Pinapatawag na. Pinagpapaliwanag na. Pero wala pa din. Di ba? Pinagpapaliwanag, wala pa din. Baka kami pa, yung maging kakampi ninyo, Bato de la Rosa, pag narinig namin ang inyong mga dahilan. Baka maniwala pa kami sa inyo. Di ba? Yan, may EJK At, mga kababayan, hindi ako magtataka kung si Roque ma-contempt na naman po doon sa Congress, mga bossing. Bakit? Ayan may pogo na naman. Di ba? May pag-usisa naman po kasi tinanggal na yung contempt ni Roque, mga bossing, kasi nga tapos na yung 19th Congress. Ngayon may pogo ulit. Hindi ka tatantanan hanggat hindi mo pinapaliwanag yung pera mo at ikaw yung mismong nagyabang na meron kang ebidensya at dokumento na yung kaperahan mo pinagbentahan ng mga kalupaan ninyo. Di ba? Isusulong muli. Key bills kontra fake news. Mag-expect na po na may mga aamin. Opo, tanga po ako.
Mag-expect na may mga iiyak. Mag-expect na magsasabi, fake news po ako. Oh. Mag-expect na din kay Bato de la Rosa na kung ano-anong alibay. At mag-expect na po ng kabaklaan ni Roque. Si Roque, no? Ng kabalbalan ni Roque, mga kababayan. Diyos ko, kapag kabalbalan yung... Ano ba ibang word ng kabalbalan? Para hindi ko nasabihin yung kabalbalan. Kalokohan. Oh, yun, kalokohan na lang ho. Hindi na ako magsasalita ng kabalbalan. Iba po eh. Magkadikit po kasi yung kabaklaan at kabalbalan eh. Mga kababayan, pagpasensyahan nyo na po ako. Handang sumabak muli si Lanao del Sur, Representative Adyong kasama ang mga mambabatas mula sa House Young Gods sa pag-refile ng ilang key bills sa 20th Congress. Naku po, isa lang, sino ba? Dalawa ang nawala dyan, ano? Si Caraps, si Paduano, nawala. Yun mga bossing, pinipake news ng mga DDS. Si Paduano daw ho, mga bossing, natalo. Hindi na tumakbo ho, mga kababayan. Si Dan Fernandez ho, mga bossing. Si Congressman Dan Fernandez ang hindi na nakabalik at hindi pinalad ho, mga bossing. At ngayon po, ang tanong ng taong bayan kay Congressman Dan Fernandez, ba't daw parehas yung kwarto nilang picture ni Ivana Alawi? Pero hindi po natin tinatapik yung mga ganyan. Dito, hayaan na po natin doon sa mga showbiz chismis yan. Ngayon mga bossing, nasa na tayo? Nako, eto. Dakuin muna natin yung mga sabongeros. Dakuin muna natin yung mga sabongeros mga kababayan. Bakit? Nako, meron dito. Sinasabi, gusto din daw siyang pa-ambush ni Atong Ang. Ito, galing ho ito, mga kababayan, sa mga mainstream media. Ano po, pakinggan po natin. 4A at saka po Arvin Mangilat, sinabing tinangkaraw siyang ipaligpit ni Atong Ang noong 2021. operatiba po namin dito. Sino ho ang sa palagay ninyong nasa likod ng inyong pag-ambush? Yung ambush attempt. Isang usapin po yan dito sa amin kasi nga po, yung pong report po 2021, saglit lang. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte ho yun, ano? No? Sandali, akala ko ba ang panahon ni dating Pangulong Duterte walang magulo. Bakit may mga ganito? Ano po? Ba't may mga ambusan? Hindi nga namin naisama doon sa topic namin ngayon, yung mga nangyayari doon sa Davao. Meron, pati po balot. May sa Davao.